Magandang araw po sa lahat ng mga listeners. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay na maaaring kapulutan ng aral ng lahat ng inyong mga listeners. Tago na lamang po natin siya sa pangalang Karen. Ito ay nangyari nang maiwan si Karen at Carding sa bahay habang anak ni Karen ay nasa eskwelahan. Mag-iisang itinataguyod ni Karen ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki. Matagal na rin silang hiwalay ng kanyang mister dahil sa pambabae nito. Sa edad niyang 37 ay hindi na siya nag-isawa pang muli o nagkaroon lang ng nobyo. Marami din naman na nagkakagusto sa kanya. Bukod kasi sa may itsura siya, ay maalaga pa rin siya sa kanyang katawan. Subalit tila nadala na nga siya sa mga lalaki. Ang naging adhikain na lamang niya sa buhay ay ang mapalaking maayos ang kanyang anak na si Justine. Mga paupahang kwarto ang naging negosyo ni Karen. Pinapaupahan niya ang maraming kwarto sa kanyang bahay at nagtira siya ng 1 kwarto sa ikalawang palapag para sa kanilang mag-ina. Maganda naman ang kinikita nito para sa pangailangan nila. Napag-aral niya ang solong anak sa isang pribadong paaralan. Nabibili rin naman ni Karen ang ilang luho nila mag-ina. Medyo mahigpit si Karen bilang kahera. Istrikta si Karen sa pamamalakad ng kanyang paupahan. Bawal ang maingay pagsapit ng 9:00 ng gabi. Bawal din ang alak sa loob ng bahay. Bawal ang kahit anumang hayop. Isa yun sa mga rason kung kaya't bihirang tumatagal sa kanyang bahay. Ang tanging tumatagal sa kanya ay ang lalaking si Carding. Mag-iisang taon na ito na umuupa sa kanya at ang kwarto nito ay sa ibabaw ng kanilang banyo. "Nay, nandito na si Carding," wika ng batang si Justine. Kasunod niyang pumasok ng kwarto nilang mag-ina ang 39 anyos na lalaki. "Oh, Carding," masayang sabi ni Karen sa lalaking habang nagkukwenta siya ng mga bayarin. Magpapatulong sana ulit si Justine sa school project niya. Naupo naman si Carding sa sahig malapit sa pintuan. Ganun ba?" tugon niya. "Ano bang project ni Justine?" "Orasan daw na gawa sa karton," sabi ni Karen. "Papasa daw kasi nila bukas sa teacher nila eh." "Ah, okay," sagot ng lalaki. "May natira pa ng mga cardboard sa huling project na ginawa namin eh." Napatingin si Carding sa napakagandang si Karen na tila ba ay nabibighanin siya nito. "Salamat Carding ha," wika ng babae. "Hindi na namin alam kung saan pa kami magpapagawa ng projects ni Justin kapag wala ka. Buti sana kung kasing galing mo ko sa ganyan." Napangiti naman si Carding. "Sus, wala yun. Sige Karen, doon na lang namin gagawin ni Justin sa kwarto ko yung project niya ha," wika ng lalaki. "Ay, salamat talaga Carding ha," masayang tugon ni Karen. "Magpahinga ka kaya muna. Kakauwi mo lang galing sa pinapasukan mo eh." "Sige, okay lang," ganti ng lalaki. "Magpapalit lang ako ng damit tapos puntahan na lang ako ni Justin sa kwarto ko." At lumabas na nga ng kwarto ang lalaki. Bumaba na nga ito ng hagdan. Sa edad na 39 ni Carding, ay binata pa rin ito. May naging nobya ito na umuupa din dati sa bahay ni Karen. Subalit hindi sila nagtagal. Bukod sa paggawa ng projects ni Justine, si Carding na din ang inaasahan ni Karen sa pagkukumpuni ng mga sira sa bahay. May kusa kasi ito eh. Nahiya din naman itong tumanggap ng inaabot na perang pakonsuelo ni Karen sa kanya. Ilang saglit pa ay bumaba na si Justine sa kwarto ni Carding. Matapos ang kalahating oras ay masayang bumalik ng kwarto ang kanyang anak. Hawak ang tapos na project niya sa school. Naisip ni Karen na bigyan ng ulam si Carding bilang pasasalamat. Naglagay siya ng fried chicken sa mangkok at idinala yun sa lalaki. Tinungo niya ang kwarto ng lalaki at umakyat sa hagdan nito. Mula sa di gaanong saradong pinto, nakita ni Karen
ang nakabukas na ilaw sa kwarto ni Carding. Binuksan niya ito ng isa niyang kamay. Nagulat siya sa nakita. Sa tapat niya ay naroon at nakahiga si Carding. Nakapikit ito habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Mabilis naman na pumanhik sa kanyang kwarto ang babae. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan kay Carding. Inagulat niyang makita ang lalaki na sinasambit ang kanyang pangalan. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Tila binabalik tanaw ng kanyang balintataw ang eksenang yon. May kung ano ang nararamdaman ni Karen habang muling iniisip ang pangyayari kanina. Inaamin niya sa kanyang sarili na parang medyo kinilig siya sa pagkakabanggit ni Carding sa kanyang pangalan. Sa tagal ng panahon na pagkakahiwalay nila ng kanyang mister, ay muling parang may iba siyang nararamdaman kay Carding. Parang nagkakagusto na siya dito. Isang araw, naiwan si Karen at si Carding sa bahay ng mga oras na yun. Nasa eskwelahan ang kanyang anak at nasa trabaho naman ang iba pang umuupa sa kanya. Naisipan ni Karen na maligo muna dahil sa init ng panahon. Pagkatapos noon, ay agad siyang dumiretso sa kwarto para magbihis ng kanyang damit. Paglabas niya ng kwarto, ay agad niyang nakita si Carding na nanonood ng TV sa sofa. Nagkatinginan silang dalawa. Mga ilang segundo din bago natawan si Karen. Carding, nandiyan ka pala. Oo, Karen. Alam mo, ang ganda mo, no? Kahit na wala kang makeup, napakaganda mo. Siguro maraming naniligaw sa'yo, no? Nako, Carding naman, nambola ka pa. Pero salamat ha. Nako, walang naniligaw sa akin, ikaw talaga. Ganun ba, Karen? Parang hindi naman kasi ka panay-paniwala na walang naniligaw sa'yo, ang ganda mo kasi. Sa mga sinabi sa akin ni Carding, parang tuwang-tuwa yung kalooban ko. Hindi ko alam kung bakit. Si Carding, magluluto muna ako ng spaghetti. Actually, birthday ko kasi ngayon eh. Ganun ba? Happy birthday, Karen ah. Tsaka na yung regalo ko kasi hindi ko naman alam na kaarawan mo pala ngayon. Nako, Carding, ano ka ba? Ayos lang yun, sige na, magluluto na ako. Si Karen, tulungan na kaya kita magluto. Okay, sige, pwede naman. Habang kami nagluluto, ay nagkukwentuhan kami ni Carding tungkol sa aming mga buhay. After 30 minutes, natapos na nga kami magluto at kumain kami na sabay ni Carding. Unti-unti na ang nahuhulog ang loob ko kay Carding dahil sa kabaitan na pinapakita niya sa akin, pati na rin sa anak ko. Gulat na lamang ako nang bigla siyang nagsalita. Karen, pwede ba tayong uminom kahit isang bote lang? Total, birthday mo naman eh. Wala na ako nagawa at sumang-ayon ako sa hiling ni Carding sa akin. Umayag ako na uminom kami dahil birthday ko naman. Kumuha ako ng 2 bote ng alak sa ref at sinimulan na nga namin ang aming inuman. At yun na nga, kwentuhan kami habang nagiinuman. Hindi nagtagal, ay nakaramdam na ako ng konting pagkahilo. Epekto na rin siguro ng alak. Dahil hindi naman kasi ako sanay na uminom ng alak. At maya-maya pa, ay nangyari na nga ang dapat mangyari. Wala akong ka-idea na mangyayari sa amin yun ni Carding. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumutol. Dapat tinulak ko siya pero hindi ko ginawa. Kinabukasan ay masakit ang aking katawan dahil sa kaganapan kagabi. Nagising ako nang wala pa rin sa paningin ko si Carding. Pagkalipas ng 1 buwan, ay parang may iba akong nararamdaman. At ang kinababahala ko pa ay hindi pa dumadating ang aking buwan ng dalaw. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung sakaling totoo man yung hinala ko. Isang araw ay napagdesisyonan ko na magpa-appointment sa isang clinic malapit sa bahay upang malaman ko kung nagdadalang tao nga ako.
At yun na nga, nakumpirma ko na ako nga ay nagdadalang tao. Ngunit ang pinoproblema ko ay hindi nagpaparamdam sa akin si Carding simula nung may nangyari sa amin. Tinry ko siyang hanapin at tawagan, ngunit nabigo ako. Nakakalungkot lang dahil ang taong akala mo ay mabait at maaasahan ay iiwan ka din pala. Iyak ako ng iyak dahil sa pangalawang pagkakataon ay nagkamali na naman ako ng taong pinagkatiwalaan ko. Pagkalipas ng 1 taon, tuloy pa rin ako sa laban ng aking buhay. Tuluyan na hindi nagpakita o nagparamdam sa akin si Carding. Mag-isa kong itinaguyod ang 2 kong anak. Patuloy pa din ang aking negosyo. Sa araw-araw ay sobrang pagod at hirap ang aking nararanasan para sa aking mga anak. Isang araw ay naisipan kong pumunta sa isang milk teahan para naman makapag-relax kahit konti lamang. Doon ako nakapwesto sa pinakadulo para hindi masyadong pansinin ng mga tao. Pag upo ko ay may napansin akong isang lalaki na malapit sa upuan ko na medyo pamilyar sa akin kahit na ito'y naka-face mask pa. Tumingin sa akin yung lalaki saglit. Saglit kami nagtitigan, ewan ko kung bakit. Maya-maya pa ay tumayo ako at umorder ako ng aking gusto. Pagbalik ko sa upuan, ay muling napatingin sa akin yung lalaki. Karen, ikaw ba yan? Sa boses pa lamang ng lalaki, ay alam ko na si Carding yun. Nang marinig ko ang boses niya, ay hindi ko na malayan na tumutulo na pala yung mga luha ko. Oo, Carding. Ako nga to si Karen. Lumipat si Carding ng upuan at tumabi sa akin. Karen, pasensya ka na kung naduwag ako. Sampalin mo ko, saktan mo ko. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Tatanggapin ko dahil deserve ko yun. Patawarin mo ko dahil natakot ako. Carding, alam mo nung araw na malaman kong buntis ako, hinanap kita. Tinatawagan kita pero wala. Hinarap kong mag-isa ang lahat ng yun. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin yun dahil ang pagkakakilala ko sa iyo ay isang mabuti at mabait at mahasahan. Pero nung nakuha mo na yung gusto mo sa akin, bigla ka na lamang nawala. Nasaan ka nung mga panahong kailangan kita? Karen, patawarin mo ko. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mabayaran ko lahat ng pagkakamali ko sa iyo. Dahil sa may anak nga kami ni Carding, ay napatawad ko siya. Muli kaming uwi sa bahay na kasama ko siya. Hindi ko akalain na sa papunta ko sa miltihan na yon, ay doon pala muli kaming pagtatagpuin ni Tadhana. Pag uwi namin sa bahay, ay sinalubong kami ng mga anak ko. Binuhat naman agad ni Carding ang anak namin. Mami, sino po siya? Sabi ng anak ko kay Carding. Anak, siya yung daddy mo. Talaga po, Mami? Daddy, buti naman at bumalik ka sa amin, sabi ng anak niya. Nakita ko na lamang na lumuluha na pala si Carding. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Lumipas sa mga araw, buwan at taon, ay masaya kaming magkakasama. Kahit na minsan, ay medyo kinakapos sa buhay. Carding, hawakan mo nga muna tong anak mo at magluluto muna ako ng pagkain natin. Oh, sige Karen. Halika dito anak, punta ka dito kay daddy. Nagluto ko ng adobo para sa aming panggabihan. Nang makaluto ko ay sabay-sabay kaming kumain. Ang saya-saya namin. Ang saya-saya talaga kapag buo ang pamilya. Napakasaya ko dahil bumalik sa amin si Carding. Hindi ko inaasahan na mangyayari pa ito sa aking buhay na mabubuo ang aking pamilya. Nang matapos kaming kumain, ay nilinisan ko ang aking anak at pinalitan ng damit. Pagkatapos noon ay natulog na silang magkapatid.
Kami naman ni Carding ay patuloy pa rin sa pagkukwentuhan. Love, ano kaya kung ulitin natin yung dati? Tara, inom tayo. Magpakasaya tayo. Total, tulog naman na yung anak natin eh. Sige Han, tara, inom tayo. Kumuha ako ng 2 bote ng alak sa ref at naupo kami sa sofa habang nanonood ng TV. Hindi namin namalayan na mukhang napaparami kami ng inom. At maya-maya pa ay nagyaya nang matulog si Carding. Love, tara matulog na tayo. Mukhang tinatamaan na kasi ako ng alak eh. Ikaw ba? Oo nga Han, medyo nahihilo na rin kasi ko. Sige tara matulog na tayo. Pagtayo ko ay muntik na ako matumba. Mabilis naman ako na inalalayan ni Carding papunta sa aming kwarto. At nung gabing yun ay naulit ang lahat ng mga nangyari sa amin. Kinabukasan ay masayang masaya kami ni Carding na nagising. Lumipas pa ang mga taon at nadagdagan pa ng isa ang aming anak. Sa makatwid ay nagkaroon kami ng 3 anak ni Carding.